Parang may umi-epal dito. Tingnan natin ito guys. Kasi nabasa ko sabi ni Maria na to, Mapa Mira Fuentes. Sa may nainggit kay Medit daw. 3 billboard nag-sponsor kay Medit, gumaya sila. Sikat na ngayon si Medit, maraming supporters. May motor pa na blessing kay Medit. Sunod na ang up for wish niyan soon. Medit umaangat sa buhay. Congrats Medit. Ha? Ito namang billboard na to ay sa ibang bansa. Kung di ka ba nag-iisip, parang edit lang to. Fan-made lang yan. Ito naman, kung makainggit ka, anak na kapatid. Tingnan natin tsura na ito. Ganun, mahal niya pala si Medit. Si ate, pambihira ka. Balikan natin yung guys. Ang daming bitter dun sa billboard. Billboard pa lang. Guys, mamaya react pa natin yung kay kay dyan. Pero tingnan natin yung mga comment. Tatawa ko sa mga comment, no? Ay, grabe. Porket nagkaroon ng billboard, inggit na agad tong mga to. Sabi ni Ginaya daw si Medit, halatang inggit. Hala? Parang si Medit lang ata ang sa buong Pilipinas ba, sa buong mundo, si Medit lang ba may billboard? Grabe itong mga to. Sabi ni Irene Paggergan, sobrang ganda ng Danjoy. Totoo. Grabe, talagang mayroong Ay, nako po. Aha, sige. Wala bang dito? Basher? Maganda may basher. Hoy, may sasabihin. Ang pagsasabihan. Ano na to guys? Itong tandaan guys, itong 3D na to, billboard. Ano to? Up lang yan. Hindi po yan totoo. Yung mga mukhang tanga, talagang seryoso masyado. Hoy, may sasabihin. Ang pagsasabihan. Mga lang yan. Sabi to, to? May apps ako niyan, assuming. Ay, mga tanga talaga. Daming bitar. Wow, gumaya na sila kay Med. Nakanabating to mga to. Tama si Mylene Capin Banson Preto Sabi niya, hindi pa nga yan totoo, ang dami nag-react ha. Paano na lang kung totohanin na atake na siguro kayo? Ang bitter na mga sponsor ni M, ang hirap pasayahin. Totoo. Yan di ba guys? Maribet Kamahalan. Ang mga basher hindi talaga makamubon sa Danjoy kahit edit hindi yun billboard. Mainggit pa rin kayo. Hay nako, Pinoy talaga, love you Danjoy. Oo nga, edit. Totoong edit lang yan Ewan ko ba't siniseryoso ng mga tanga. Kahit ako, pwede gumawa niyan No, parang, pero ang doon, yung pinakamalupit doon, yung picture. Tanungin mo yung mga iniidolo nyo. Kung may ganyang picture, wala. Si Joy lang meron, tsaka si Dan. Evelyn Santiago, as Medit pa rin ako. Pakialam ko. Ako sa buhay mo. Grabe itong mga to. Alam ng edit lang yan Grabe makalak Sobra Ay nako po. Porket gaya-gaya lang. Kakatawa Ay, sabi niya, sabi ni Jazel, dyan to. Hanapin natin, naknapating to Jazel and Igantayan. Mga OA yung mga Danjoy, nag-comment, nagbabanta daw sa kanya, topic ni Andy Kayakap, mga, ano tong topic? Try natin react yan Nagbabanta daw sa kanya, topic ni Andy Kayakap, mga Danjoy supporters lang din yan nagbanta para din naman sumikat at pag-usapan. Ay, grabe to. Mukhang tanga to, tignan mo. Gawa-gawa itong bobo na to. At ang gamit pa ito guys yan mga dami account ang ginagamit EDC, pero ang binabanatan Danjoy. So alam mo mga to, taga-kabilang kampo to. Fake news ang gago. Wala, fake yan guys, dami account yan, hindi totoong profile. So dami account yan. Ang pinapalabas niya yung mga Danjoy supporters daw yung gumawa. Mukhang tanga ayaw tanggapin kailan halatang defensive para daw pag-usapan, sumikat pag-usapan si Joy kasi viral kaya gusto ng mga Danjoy supporters gagawa ng comment
na magbanta kahit ano pang gawin, di naman talaga sikat si Joy. Anak, bobo. Ikaw halata kang walang alam, bobo. Biri mo, 11.6 million views yung upload ni Kalinga Prab kay Diwata. Sabi mo, hindi sikat, bobo. Ayun, simula nagka-dungeon, nagkahati yung views ng EDSI, pinilit kasi grabe to. Hindi nga nahati, yung pa rin Kung nahati yan, bakit neto lang part 20, congratulations sa mga EDSI. Kung nahati yan, may part 26 na naging 1 million. Paano naging hati yan? Yung dungeon nga medyo kahit paano, kahit kabago-bago lang, malakas no? Pero syempre, as compared sa mga naunang mga lab team, mas malakas yun. Pero it turns out, hindi naman nahati. Imbento tong bobo na to. Tingnan nyo guys, pinili kasi ang dungeon kasi hindi naman bagay si Dan at Joy. Pandak si Joy, lapad ng noo. Grabe wala pa daw noo, pakialam mo. Saka di naman malapad daw noo ni baka siya yun. Tapos si Dan ang gwapo-gwapo, gwapo macho, bagay sa kanya yung sexy at maganda kagaya ni Diane or Marian. Ha? Dapat ganyan love team ni Dan, hindi unahan. Grabe maswerte ka talagang, ang tapang-tapang mo, ginagamit mo yung ni Beyonce sa ni Edo, tanga. Latang dami ako, daming bitter, napatay Grabe yan, tuloy natin to. Ay, ito guys, ito matay sa mga EDSI, lupit na ito Sabi niya, naiyak ako dahil tagumpay ng batang ito sa edad ng 16 years old. Imagine ang dating labandera noon, ngayon ganito na siya kaganda at ka-sexy. Alam mo, totoo po yan. At rumarampa na sa harap ng maraming tao. At magkakabahay na ng malaki dahil sa tulong ng Kalinga Prab, especially sa mga mabubuting puso ng mga sponsor. Yung dating nag-ikaw sa buhay ngayon, tumutulong na sa iba, di lang pinapakita sa camera. Totoo yan, Agree ako dyan. Yung dati nangungutang sa tindahan para lang may makain ng pamilya kahit nahihiya na siya sa kanyang sarili, ngayon daming blessing na dumating sa pamilya niya. Grabe, tumataas sa balahibo ko dito. Kahit nahihiya na siya sa kanyang sarili, ngayon daming blessing na dumating sa pamilya niya. Of course, hindi natin makakalimutan ang Papa Edo dahil siya ang lucky charm ng pamilya ni Baby Beyonce. O baka sabihin nyo, bakit si Papa Edo lucky charm? Dahil simula na mag-i-love team kay Papa Edo, ang daming blessing na dumating kay Beyonce. Iba talaga si Lord. Ay, grabe Salamat Team Kalingap, ganda na sinabi mo. At ganda na sinabi mo doon. At nakakaiyak talaga, At kita mo yun, nangungutang siya para sa may makain sila sa tindahan. Naranasan din naman yan, guys. Pero tingnan natin ito picture. Naknampating, ganda ni Beyonce, ng patay, Ang ganda pala ng picture niya, Ito na yung finish brat, ang ganda. Anak ng patay. Grabe guys, talagang kabog na kabog. Palaban si Beyonce. Zoom in natin guys, para makita ang ganda talaga niya rito. Grabe, Ay, ito yung maganda, Di ba, magjowa lang. Ay, grabe to guys. So, shoutout sa lahat mga Danjoy, Sa Jomcar, abangan nyo po yung reaction natin para bukas siguro yon. Siguro, sa sunod na araw, react po natin yan. Try ko po mag-live or i-record natin. Sobrang busy ko lang po ngayon. Pero abang lang po tayo sa mga Jomcar, Ayun, ganda, Pang Korean, Ay, nok ng pati, Ganda, guys. Panalo si Baby Beyonce. Tingin pa tayo ng upload. Lapat mo pa. Ay, lapat na video kami. Dito, guys. Sobra yan, Kung titignan nyo, So, part 26, meron siya 59,000 likes, 59,000 likes. Tapos, ilan yung views niya total? 1 million. Pakita ko lang, guys. Pasasya na po, Pinaka-total niya ngayon po is, kaya natin dito, is 1 million and 13,560, 1 million and 13,564. Yan. So, yun yung, guys. Pero napaka-sweet nila rito. Sa nakakatuwa yan, So, puntahan naman natin tong, Nasaan na yung, natin? Nasaan na yun? Wala na yung ating, Yan. Ito. Congratulations ulit sa mga EDSI.
At sa Danjo ito, hindi rin ako maabubon dito. Yung wallpaper na tinatanggi ni Papa Dan. Ay, may mga ano pala rito. May mga nag-comment na ano. Tingnan natin guys sa mga Danjo. Tingnan ko lang guys. So, siya na po Sonia Salin, scripted. Galing mo, Papa Dan. May umuhugot dito. Tingnan natin niya. Sabi ni Aden Osmilo William Marzo. Sonia Salin, inggit lang Ali, hindi siya kayang i-wallpaper ng jowa niya. Sabi ni Okamis, dalagang ulay. Sonia Salin, inggit, manigas ka lang. Ala naman si Babalo ilagay. Alam nyo guys, sa mga basher, kahit sabihin na natin yan, scripted, at least naka-wallpaper, tanga. Ano yung tsura na ito guys? Tingnan natin yung pagmumuka. Naknabating Tingnan natin yung pagmumuka na ito. Ay, may edad na rin to. Ang tindi ng filter lumalaban sa filter Grabe ka pero lakas ng inggit mo Talagang galit na galit ka kay Papa Dan. Mamaya guys kay si Sangkay natin to. Yung post niya, ni-review niya. Tuloy natin to. Ano ba yan? Nawala na. Sana yun? Sana yung upload natin? Ay, parang bago to Teka lang, ba't nawala na yung pinaka-post niya? Siya na po guys Yung video yung pinapakita niya Siya na guys Ano to? Sabi niya rito, no? Nasa wala guys. Sagala ulitin natin, Nasa na yun? Maganda yung kanina. Yung wallpaper ba yun? Kasi wallpaper. Yan, to. Maganda yung mga comment dito. Marami pa nag-comment dito ng mga tanga. Akala ko konti lang. Ay, nako. Ang daming bitter dito. Hindi ko makita lahat ng comments. All comments. Tingnan natin comments. Saya lang, Ayan, guys, Ito, may epal na naman to. Ito, ano pa yan? Itong isang to, dami account. Bobo yan, bobo. Sabi ni Carmen Florendo, nagpapaniwala kayo dyan kay Dan. Scripted naman yan. Pakialam mo kung scripted. Ito guys, bibigyan natin sila, guys. Bibigyan natin, Kung sabihin natin scripted dyan, anong pakialam mo? Yan yung alam kong scripted na sobrang ganda. Sobrang sweet. Pero ako, paniwala ko hindi scripted dyan. Sinasabi nyo yung scripted dyan, hindi nyo lang matanggap, mga bobo. Sabi niya, baka nga bago sila umarte, may usapan na yan sila. Baka nga sinabi ni Dan na sakyan lang ni Joy lahat ng lalabas sa ibibig niya. Kita nyo sa serye kung Kita nyo sa serye kung anong pampakilig sinasabi ni Dan kay Joy. Ay, si Dan, naging madaldal yan nung panahon ni Joy. Kaya napaakala nyo kung anong pinagsasabi. Kasi yung una, hindi siya madaldal. Ngayon lang siya dumadaldal, kaya hindi kayo nasanay. Kapag gusto mo isang tao, formal kang akit ng ligaw, at nagsabi ka sa magulang ng babae, saka naka-video yan. Ibig sabihin, binablog lang sila, umaarte lang sila, tanga. Yung Rochelle nga, naging sila Di ba yung Rochelle, shoutout sa lahat ng mga Rochelle fans. Yung Rochelle nga, naka-vlog yun Naging sila ibig sabihin ba, pag porket naka-vlog, hindi pwedeng ma-inlove? Pwede! Ang nagpapatunay dyan, yung Rochelle, tanga. Hindi porket binablog, hindi na totoo. Porket ba binablog, hindi na totoo. Di ba saan niya sabi naman ni Kalinga Prab, 70% totoo, kasi nahayaan niyo yung mga sinasabi nila. Pero syempre, 20% for the vlog. Pero yung mga usapan nila, sa kanila galing yun, hindi yun inutusan ni Kalinga Prab. Tsaka kahit binabalag yan, may chance na magkainlaban yan. Parang Rochelle lang yan, tanga. Iba, nagtatago na sa pagmumukha Leti Santa Maria, parang magkapatid lang yun silang dalawa, hindi naman sila bagay ba? Sinong bagay? Idol mo? Si Joy lang bagay kasi maputi. I don't know kung sinong idol niya.
Leti Santa Maria, di ba? Nagtatago na guys sila ng nagtatago na sila sa dami account. Marunong na, ayun na mapasireveal. Ito, Jirin Pangan for the views. Anong pakialam mo kung for the views? Lahat naman ng vlog ngayon for the views. Mag-upload ka, hindi mo habol views. Ba't ka pa nag-upload kung hindi mo habol views? Tanga. Ay, ba't nawawala na ba yun? Ang ganda na ng natin. Guys, pasasya na pumipitik yung yung mga maganda yung mga comment dito kay kay Team Kalingap Minsan nagbabasa ako dito Natatawa ko talaga sa mga comment. Grabe yung pag ayaw nila, yung mga basya scripted daw. Alam niyo guys, ang Danjo, scripted man o hindi, sweet pa rin Bagay na bagay Sabi, ba't nawawala? Ano ba yan? Di ko pasasya na po guys ba't nawawala yung comment ko? Sumusubatahi ba to? Ano ba yan? Teka lang natin guys. Nasaan yung for the views? Ay, ito. Sabi, ano ba yan? Ba't nawawala? Teka lang guys. Hoy, may sasabihin. Ang pagsasabihan ko. Ang pagsasabihan ko. Para sa mga bashers ko. Bas nyo ko. Anong paki ko? Guys, pumipitik talaga siya. Ano ba yan? Ba't pumipitik yung Ang ganda pa naman ng comments na yun. Wala yung ano ba yan? Hoy, may sasabihin. Ang pagsasabihan. Sabi niya, for the view, sabi ni Jirin Pangan. Sabi ni Marian. Jirin Pangan, kaya nga nanonood ka. Oo nga, no? Ba't ka nanonood? For the views pala, ba't ka nanonood? Tama hindi, nag-comment ka, bobo. Jirin Pangan, syempre, siyang para sila nag-love team para madaming views na marites. Totoo naman Kaya nga nag-love team yan para magkaroon ng views Lahat ata ng kahit nga presidente, kailangan din ng views Linda Hernandez, Jirin Pangan, tanga, wag kang epal dito para kang asotal ng tao. Grabe naman to si may bata. Ay, grabe naman to. Ay, nak ng pateng. Ay, grabe tsura. Wag natin guys, may anak Naawa ko sa bata. Baby, nanay mo pagsabihan mo ha. Galit na galit sa Danjo. Guys, pasasya na po medyo magulo yung natin reaction video alalay lang kayo dyan pero try natin tong silipin tong vlog ni Kalingap Edu. Mamaya yung kay Sangkay pag-usapan natin yon. Try nga natin tong i-play yung kay kay Papa Eds. Play natin to guys yung niya, yung kanyang charity. Ang dami nating tinutulungan nakakaramdam ako ng medyo hirap, di ba? Saka Papa Eds, yung ko, parang feeling ko talaga, parang humihina yung ating channel. Kaya, ito sana, hindi ko alam kung paano sasabihin. Pero, Arjun huwag kang mabibigla. Ano yan? Kasi, naisip ko na parang ikaw, medyo, kaya mo naman sa sarili mo Kaya, pakiramdam ko parang, itong pagtulong ko sa inyo, parang medyo, ililet go ko muna, Baka, kasi, medyo kulang na yung ating sponsorship, yung ating yung mga bagay na medyo mahirap ngayon po ngayon, mga Kalingap, sa YouTube talaga ngayon, mahina ang channel Saka, ang bigay ni YouTube ngayon talagang sobrang baba. Saka, actually guys, si Papa Eds, kaya tumaas yung views ni Papa Eds. Kaso lang, hindi niya ginagamit yung love team. Kaya niyang pataasin yung channel niya guys. 1,000 lang. Ay, mag-live sila ni Beyonce everyday, tapos magkasama. Okay, ang topic niya puro Beyonce, Edsy. Malakas yan guys. Kaya si Papa Eds talagang nakapokus sa charity. Kaya nga yung mga basher ng Kalingap, manood kayo kay Papa Eds. Makikita nyo na lahat ng vlogger nakapokus talaga sa charity, tanga. Iba kasi naninira ganto ganyan. Nakapokus na sa love team. Hindi totoo yun. Yung love team ginagamit na yun para good views. At the same time, kahit papaano makabush siya ng views.
Pag may views, syempre may kikitain. Pag may kikitain, meron silang pantulong. Ngayon, no, ngayon kung titignan niyo si Papa Eds, silipin si Papa Eds, no. Bihira niya talagang mailagay si Beyonce sa kanyang YouTube channel. Pero kung tutusin, pwede, 'di ba? Mag-ano lang siya, bulong-bulong lang. Taas ng views niya. Pero hindi niya ginagawa yung guys. Tuloy natin. Kaya, sa sobrang hirap ko, parang feeling ko, parang di kaya ngayon. Nako po. Nakakahiya pang sabihin ko. Bibitawan niya? Bibitawan niya. Ektahin nyo na kasi kuya, nag-ano ako ay. Naiyak tuloy si ang pangalan niya, si RG, naiyak tuloy siya. Kasi syempre parang dito ang dating, ititigil ni Papa Eds yung yung pagtulong. Syempre masakit sa dibdib yung guys. Kahit ako, iiyak ako nito. Grabe to. Ano masabi mo, RG? Masakit yan. Parang mag-stop na po pag vlog, ganun. Oo, masakit yan. Nakakaya man sabihin, pero parang medyo nakakaano eh. Siyempre nangako tayo eh. Tapos ganyan. Wala ka bang sama ng loob sa akin, Arjun? Wala po, kasi kung yun naman po yung desisyon niyo kuya, siyempre tatanggapin. Naiyak siya, no? Kasi ibig sabihin, naiyak siya kasi kailan nakalangan niya yung pera. Ganun yun. No? Yung di pera, yung pagtulong. Siyempre, mahirap yung wala kang pinagkukuha ng guys. Tapos ihinto mo pa. Grabe ka, Papa Eds. Naiyak tuloy si Arjun. Hindi ka di kaya. Baka huling vlog na ito. Naiyak siya, oh. Wali. Naiyak si Arjun. Alam nyo guys, sa lahat ng mga basher ng anti-kalingap, mahiya kayo. Panoorin nyo to. Kaysa kayo babash kayo. Makita nyo guys, mayroong isang Papa Eds, no? Na talagang inspired by Kalinga Prab at Kuya Bal at Ate Edna. Kita nyo guys, oh. Kung wala si Kalinga, naiyak siya, oh. Sinasabi ni Papa Eds na aalis na siya. Bibitawan niya yung pagtulong sa kanya. Kita mo, nangiyak yung bata. Kasi, talaga, nangangailangan sila ng tulong. At nakita niya naman na mapifeel mo rito na tinutulungan talaga si ni Papa Eds. Di ba? Pero tuloy natin. Arjun. Ba't si Papa Eds? Pasensya na. Okay lang po. Iyak? Kawawa naman. Nabigla ako. Kawawa naman. Pasensya na. Opo, okay lang po yun kasi yun naman po yung desisyon niyo kuya. Grabe ka, Papa Eds. Baka mahirapan ka na yun. Kasi syempre, mababawas yung suporta. Oo. Okay lang po yun. Hirap yun, no? Parang na lang po yung nangyayari. Hindi ko alam. Pag hindi na po kaya sa pag-aaral, mag-stop na lang po siguro ako. Kasi hindi ko din po kaya yung gastos ay. Nakakaawa naman, no? Ay, nako po. Marami rin ako classmate dati, matatalino sila. Pero dahil hindi sila nakapag-college, hindi rin napaganda yung nila, guys. Totoo lang, no? Kaya laking bagay na itong Kalingap. Maraming pinag-aaral ng college. No, mayroon sila mga scholarship. Malaking bagay yung guys. Kahit po anong ganun gawin ko po, parang sa business po baga, parang hindi din kaya. Pag gastos sa pag-aaral ko. Kuya, kaya, bata prank. Totoo. Grabe, ano? Totoo. Kung nabibigla ha. Totoo kasi yun. Kasi syempre, Iyak siya. maano tayo ngayon eh. Iyak siya. Medyo ang dami kasi natin tinutulungan sa sa 5 kayo eh, 5. Walang hinto, Papa Eds. Gwapo ka naman, eh. Kaya hayaan mo na mababa yung views sa YouTube. Halagang pogi ka. Parang dito guys, lalong gumagwapo si Papa Eds, no? Ganda ng aura niya. Tapos, naisip ko si Arjun, saka sila tatay, parang ang galing nila eh, parang kaya nila yung nila, hindi masyado. Pag nakikita ko sila Arjun, saka si tatay, parang parang kaya nilang, kaya yung sarili na, hindi ko man lang kahit isang beses po, hindi ko si Arjun nakuna ay kuya, parang kulang na ako sa ganito na nangihingi na talagang palagi. Di siya nangungulit ng sobra. Bait
ano? Kasi may mga ano po, Nakakahiya man po kasi pag ganun po. may mga tinutulungan ako na parang ganyan, na parang palagi na kailangan ano, parang isip nila kailangan pagka ano, parang weekly kailangan mahingi na parang, uy, sa part ko, syempre, parang ano ako na medyo na-disappoint tayo na parang kulang lagi yung binibigay natin sa kanila. Pero tumutulong pa rin tayo kahit ganun pa man. Sa abot ng makakaya. Si Arjun po hindi, kaya naisip ko Bait, ano? kung mababawasan ng ano, which is si Arjun parang matatag naman sila tatay. Mas makakatulong tayo sa iba. Saka sila, yung mga ano, kagaya nung pinuntahan natin nila Romel, sila tatay na may sakit, sobrang laki ng bayarin. Siguro gadat buwan daw, 13. So, saan natin kukunin yon kung sobrang dami nating tinutulungan. Kaya minsan naisip ko na, ay, parang nagkamali din ako na parang tanggap ng tutulungan kahit ganun na medyo hindi pa ganun ka-stable yung channel. Saka ngayon nakakaranas tayo ng medyo mahina na ano, may hinang buwan. Talagang dama ko yung hirap. Sa ano nga, nagbibitaw tayo ng marami tayong binibitawan ngayon ng labas lang tayo ng labas ngayon. Marami tayong project, kagaya nila John Rich, papabahayan si Romel, naka-line na pa yan para i-repair yung bahay. Daming pinaano ni Papa. Parang ang gibat, kailangan ta medyo magbawas. Tensya na ha. Ikaw Romel, anong masasabi mo? Nakakalungkot din po. Dahil si Ate Arjen po ay matatanggal na sa tinutulungan natin. Dahil sa desisyon mo yan tayo din magagawa. Mabait na bata sila, guys, na mabait, oh. Desisyon mo po yan. Kaso, sabi po ni Ate Arjen, matigil daw po siya pag-aaral. Wawa naman. Payo ko po sa kanya, kung matigil po siya sa pag-aaral, paano po niya paano po niya matutulungan yung magulang niya, Tama. o yung mga kapatid. Oo, yan, ah. Pero si tatay po, siguro, nakakapangisda man din po si tatay, Ang isla tatay pero hindi nila. man din po kaya matustusan. Sabi po natin din kanina, mahal yung gastusin dito lang. Kung ako mag-aaral, siguro di ko po din kakayanin. Magsisikap muna ako, makaipon muna akong pera para pag gusto kong mag-aaral, ako po makapag-ipon, yung ipon ko, magastos ko dito sa pag-aaral ko. Sa mga tumulong, sa kaninong tao po, salamat po. So, Arjen? Baka ito na yung huli. Opo. Wala kang huling mensahe, galit, na pwede magsabi sa akin ng kahit ano ngayon. Tatanggapin ko naman. Hindi man po ako galit, kuya, kasi desisyon mo naman po yun. Tapos parang respeto ko din po yung desisyon nyo kasi syempre po, hindi lang naman po ako yung tinutulungan nyo. Marami pa po. Tapos nagdadagdag pa po yung tinutulungan nyo. Thankful pa din po ako na nakilala nyo po ako. Simula po nung Bait na nakilala nyo bata kasi po. ako, madami pong nagbago sa akin. Like, sa family po. Kahit ngayon medyo naluluha din ako sa desisyon kong ito. So, huwag kang magigayit ha. So, hindi mo pa akong magagalit, kuya. Kasi desisyon nyo naman po yun. Mabait na bata. Biro lang ito, Arjen. It's a prank. Kaya ako niya, nag-iyak na yun. It's a prank lang. Kala ko Papa Eds, totoo na eh. Kasi lang ko mabait to si Papa Eds eh. Grabe, naiyak si Arjen eh. Nakakatawa to si Papa Eds eh. Prank na pala. Diba guys? Kaya nakakatawa sila tulungan talaga, no? It's a prank. Sorry, Jan. Sorry lang. Ikaw, Papa Papa Eds nagpa-prank ka na ngayon Pero mabenta naman eh. Actually, okay yung niya eh. Pero, alam nyo guys, okay naman to minsan. Parang kailangan mo din haluan, Ay, grabe, natawa siya. Ilan di ka kaya gusto. So, prank lang. Kunin mo nga yung talagang kahit ako, hindi ka ako Alam nyo guys, all the prank to, kumbaga makikita, natutunan ko dito. Nakita ko talaga na napaka-importante sa kanya yung pag-aaral. Tsaka yung pinapaalagahan niya din yung effort ni Papa Eds. Di ba? Galing eh.
awa kaya ganyan, parang gusto ko na bawiin agad na ano. Medyo ako, guilty kasi siyempre, ano siya eh, kita natin talaga yung talagang, ano niya, emotion niya kanina kung gaano ka-importante yung binibigay natin. Oh, pasensya na. Kala ko totoo na kasi kanina po yung nakita po kita nung una, parang iba po yung parang iba po yung dating niyo po parang Pretty Papa Eds talaga guys. Pero anyway guys, puntahan na natin yung yung isang upload ni ni Team Kalingap, no. Yung kay tingnan natin to guys. Ito react lang natin to guys, hindi sa tao dun sa issue. So total na niya to, na upload niya to. So tignan natin guys. Sabi niya, Medit Barcelona, pakinggan mo ito. Na matauhan ka, hindi ka makikilala kung di dahil sa Kalingap Prab. So, panoorin natin to guys. Hindi naman po ako sa pagre-rebuttal na yan kasi ako po ang pumayag. Malinaw. Narinig po natin, no? Accountable siya sa pagre-rebuttal niyan kasi siya ang pumayag. So, ibig sabihin, may basbas niya na mag-rebuttal ang kanyang mga reactors dito sa Kalingap. So, malinaw na malinaw, no? Binanggit niya. So, malinaw na malinaw talaga yan. Ito mo to, Sangkay Lods, no? Sangkay Lods, tama. Malinaw to. Kasi sinabi niya, malinaw to na may basbas sa kanya. Kaya ang problema, yung mga reactor mo, walang pagpipigil yan. Bira ng bira yan. No, ang masakit pa sa mga ganyang reactor ka kumapit. Ang gusto niya puro attack. No, kung ganyan ang reactor mo, masisira ka din. Kasi kung ang mga reactor mo walang pagpipigil, lahat pinupuna. Pero yung sarili hindi mapuna, ay mahirap yan. Ilalagay ka sa alanganin ng mga yan. Imbis na ma-promote ka na maayos, kasi ang reactor po, taga-promote yan. Hindi yan parang gagawin na parang, kunwari, pag merong umaway sa'yo, aawayin din nila. Hindi ganun. Hindi sa lahat ng pagkakataon ganun. Ang as much possible, i-promote mo yung nire-react mo sa tamang paraan. Pero tuloy natin to. Grabe to. Ulitin natin to guys. Ako sa pagre-rebuttal na yan kasi ako po ang pumayag. Malinaw. Pumayag siya. Narinig po natin, no? Accountable siya pumayag sa pagre-rebuttal niyan kasi siya ang pumayag. Tama. So, ibig sabihin, may basbas niya na mag-rebuttal ang kanyang mga reactors dito sa Kalingap. Oh, di ba? So, malinaw. ibig sabihin, may basbas talaga niya. So, malinaw talaga yun. Tama naman si, si Sangkay. Tuloy natin. Malinaw, no? Binanggit niya dito na accountable siya. Kasi siya'y pumayag na banata ng Kalingap. Di ba? Na mag-rebuttal. Parang isa sa mga nire-regret ko yun na sana pala nanahimik na lang talaga. Tsaka sana, hindi ka naniwala sa ganyang reactor. Ayun, nagre-regret siya. Nagsisisi siya. Di ba? Kasi kung kung matitino yung mga reactor mo, dapat proud ka. Kasi matino eh. Pero pag nagsisisi ka sa naging actions mo at dun sa pinagkatiwalaan mo mga reactor, ano yan? Sablay yan. Di ba? Nagsisisi eh. Tanong may mga viewers ko kung nagsisisi sila sa akin, hindi. Tuwan-tuwa pa. Si Leche Plan, tignan mo. Leche Plan girl, nagsisisi na. Ako may sabi niyan, hindi ako may sabi niyan, si Medit At tandaan nyo guys, issue pinag-uusapan natin dito yung nangyayari Issue ako nakapokus hindi sa mga personal na nyo, ulitin natin. Banata ng Kalingap. Di ba? Na mag-rebuttal. Parang isa sa mga nire-regret ko yun na sana pala nanahimik na lang talaga. Himik na lang, wala na, hayaan na lang ang kabila na nasaktan tayo. Sabihan ako ng masama, huwag nang mag-rebuttal pa kasi parang dahil sa pagre-rebuttal na yan, nagulo ang community natin. So, diba? ako po personally, humihingi po ako ng patawad, pasensya kung may mga nasaktan man po. Okay, malinaw, no?
Malinaw na binanggit niya dito na siya ay accountable sa pangyayaring ito. Ang tanong ko kasi dito, bakit kinakailangan mong bigyan ng basbas ang mga reactors mo na banatan ang kalingap? Tama yun. That's a good question. Bakit mo pinayagan? No? Ba't mo pinayagan? Sana hindi. No, kasi actually wala naman ako narinig na masamang sinasabi sa kanya eh. Kailan naman minsan sumasagot yung mga nasa loob ng kalingap, no? No? Because of may mga binabato din against the kalingap. Natural na may magkokomento na hindi rin maganda sa'yo. No? Ang problema, itong mga reactor na pinagkatiwalaan niya at based dito sa video, no? Base ako sa video, siya yung mayroon siyang basbas. At itong sinasabi ni Sangkay Lods nga may basbas nga si Medit. Di ba? Sana nag-isip ka maigi kasi lalo yung mga reactor na ganyan. Ang alam niyang gusto rebuttal. Yung image mo masisira. Wala silang pakialam. Kasi 'di ba sinasabi ko may mga reactor wala silang pakialam kung basta sila content lang sila for the views. Pero yung nire-react nila mismo ang sinisira nila. Di bali masira yung nire-react nila. Ang mahalaga sa kanila meron silang views. Ako minsan gusto ko patulan eh. Kasi hindi ko tingnan nyo guys, hindi ko pinapatulan. Ano yung bakit? Pag pinatulan ko yon, no? Hindi makikinig yun eh. Yung mga ganong react. Hindi makikinig yan. Mas magagaling pa rin yung mga yan, matatalino yan para sa sarili nila. So ngayon, pag pinatulan mo yan, hindi rin makikinig yan, tuwan-tuwa yan, magka-abuse sila. Ang problema, hindi ako ang babanatan yan. Ang babanatan si Kalinga Prab at si Ate Edna at si Kuya Bal. Kaya kung bumanat man ako, once lang eh. Pero hindi palagi kasi alam ko mga style na mga ganyan, bulok. Ngayon, si Bedit, di ba? Ito guys, sa video, hindi ako may sabi niya na. Nabastusin ang kalingap. Di ba lahat kayo dyan, galing kayo ng kalingap? Di ba? Kung may mga ganyang insidente, may mga ganyan, no, being a good leader, dapat nananahimik. Dapat alam mo, binabalansin mo yung lahat. Iniisip mo ang lahat. Ops, wag tayong bumanat dito. Kasi lahat tayo galing dyan sa kalingap. Ops, wag niyong banatan ang kalingap. Wag kayong makipag-bangayan dyan sa kalingap. Kung magandang halimbawa ka dapat na isang leader, no? Sasabihin mo kasi, ako'y galing dyan. Hindi ako makikilala kung hindi dahil dyan sa kalingap. Ano man ang sabihin ng iba dyan patungkol sa atin, hayaan natin, ignore natin. Tama yung ni Sangkay rito. Fairness kay Sangkay, tama siya dun eh. In the first place, kahit balik-baliktarin mo pa rin ng ang t-shirt mo, kahit ang brief mo, kahit panty mo, baliktarin mo, hindi natin maiiwasan na talagang tinulungan ka ng kalingap. Yun ang katotohanan doon. Ngayon, kung may narinig ka na against sa'yo, palampasin mo na lang. Maliit na bagay lang yan eh. At least pinakita mo na hindi totoo yung, kunwari, may sumisira sa kanya. At least pinakita mo na mabuting tao ka. No? At hindi ka nagbigay ng basbas doon sa mga reactor mo nang alam, puro ribat. Pag tinanong mo naman, hindi rin makasagot. Ang tatapang lang pero wala namang laman. Puro alam paninira. Di ba? Last tinanong ko, yung marami doon unsubscribe kay Ate Edna. O tinanong ko, saan mo nakuha yung information mo? Sabi mo, marami nag-unsubscribe. Pinakita ko sa live ko, hindi naman pala nag-unsubscribe. Nadagdagan pa nga. Hindi makasagot. Ako pa hinahamon ng debate. Makikipag-debate ka sa akin, yung content mo nga, puro sablay. So, ngayon, ang sabi ni Medit, nagsisisi siya. Kasi maling reactor ang pinagkatiwalaan mo. Yun ang katotohanan dyan. Kung Marzano TV pinagkatiwalaan mo, baka umangat ka pa. Napakaganda pa image mo. Kaya lang, umalis ka ng Kalinga. Paano kita masusuportahan? Diba? Laki na, naku po man eh. Naku po, kawala. Pero in fairness kay Medita, at least siya, naramdaman ko dito yung remorse, yung nakaramdam siya ng pagsisisi. No? Para sa akin, mabait naman si Medit, guys.
nagkataon lang naipit lang din yan. Pero sana, in the first place, tama naman si ano talaga, si Sangkay Lods. Dapat in the first place, humingi ka na ano, talagang hininto mo, hindi ka na sumagot. Di ba? Hindi ka na sumagot. Di ba? Pero hindi. Ikaw mismo ang nagbigay ng basbas sa mga reactors mo na para banatan ang Siya mismo ang nagbigay ng basbas. Yun yung masakit na katotohanan doon. Ngayon, nafe-feel niya yung ano. Ito na yung resulta. Noong una, syempre, hindi mo pa ramdam yan eh. Bago pa eh. Ngayon, ramdam mo na. Ang nasisira, siya, hindi yung reactor. Yung reactor kumita yan, nagka-views yan. Pero ang sira dito, si Medit. Pero kung si Medit lang na nahimik, hindi siya umalis sa Kalingap, o kaya hindi niya, umalis man siya, pero hindi siya nakipag-collab sa mga ganong reactor. Siguro napaganda pa yung ano niya, channel niya. Ngayon, tignan mo. Wala na, may babalik mo na ba yan? Wala na. Sira ka na sa ano, sa ibang tao. At ako, ulitin ko guys, hindi ako may sabi na nagsisisi si Medit. Si Medit mismo nagsabi na nagsisisi siya dahil sa mga kakaribatal-ribatal na yan. Diba? Para banatan ang Kalingap. Tama ba yan? Mali. Di ba? Kung ikaw ay isang magandang ehemplo, kung ikaw ay isang magandang leader, hindi dapat. Mali yun. Umpisa na ito. Ito ba'y umpisa na, no, ng pagbagsak? Ito ba'y umpisa na ng pagwawatak-watak? Pansin ko kasi. Ayan na. Ito nakakatakot dyan. Kaya Sangkay Lods ito nakakatakot dyan. Ngayon, nagsalita si Medit na parang dismayado siya or nagsisisi siya. Ang tanong ko ngayon, ano yung assurance na later, hindi si Medit ang babanatan nitong mga reactor na to? Naawa ko kay Medit kasi mamaya, later on, ang mababalikan at ang babanatan nitong mga reactor na to ay walang iba kundi si Medit. Sino magtatanggol kay Medit? Hindi ko naman siya pwede ipagtanggol. Wala sa Kalingap. Ngayon, later on, dahil sinabi niya na ano siya, nagsisisi siya. Later on yan, baka siya ang banatan ng mga yan, balikan siya. Tanong lang yan. Baka lang. Hindi ko sinasabing gagawin nila. Pero baka lang. Lalo na nagsalita siya ng pagka-dismaya dito nga sa nangyay sa pag-rebattal. Kasi yung mga rebattal na yan, walang humpay yan. Puro ano yan, pride pinag-uusapan dyan. Yung mga, ako dati nakikipag-rebattal ako. Nakikipag-rebattal ako dati, pero totoo talo ka dyan. Hindi yan nakakatulong. Hindi nakakatulong yan sa image mo, lalo gusto mo sumikat sa social media. Hindi nakakatulong yan. Mag-rebat ka siguro kung kinakailangan once pero araw-araw. Ikaw na lang tama. Walang maitutulong. Pero at least naramdaman ko dito nagsisisi sa mga reactor na binigyan niya ng basbas. Si Medit may sabi niyan. Hindi ako Dito sa kanyang channel talagang hindi umaangat kahit yung kanyang subscribers. Hindi umaangat hanggang doon lang. Minsan kasi huwag tayong tumaas ng ere. Yes. Huwag masyadong taasan natin ng ere. Kung tayo man ay nakikilala, umpisa pa lang, maging down to earth pa rin. Exactly. Huwag tumaas ka agad ng. Tama yung si Lods Ayun guys, na hinto na. Pero alam nyo guys totohanan lang, tama yung sinabi dito ni may importante ka pa. Tama yung sinabi dito, yung sinabi ni dito ni Sangkay Lods. Kayo, anong makakomment nyo dun guys? Pero ako tama yung sinabi dito ni Sangkay Lods Pero sa lahat ng mga dyan, supporters ng Medit, sana po kayo. Totoo guys, ako nagsasabi sa inyo, mas mabuti pa na mag-danjoy na lang kayo. Pero siyempre, kung sisuportahan niyo si Medit, ito guys na pag-uusapan, push niyo lang po. Pero itigil niyo lang po yung pang-rebattal. Nakakaawa din niyo. Ako naawa ko sa kanya. Pero at least nakita ko kay Medit na na tawag dito guys, nagsisisi. At natuwa naman din ako dahil binanggit niya rito para nagsisisi sa mga reactor niya. Yung mga reactor niya mahilig mag-rebat. Akala mo na napakagagaling. Hindi nagkakamali. Perfectong perfecto. Sana all.
Yun lang guys, pasensya na po, medyo kakaiba tong reaction video natin, ano? Wala akong masyadong ano, pero guys, sana nag-enjoy kayo at comment down below. At hintayin nyo pa yung aking mga iba't ibang reaction dito sa loob ng Kalingap. At magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye po.